what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is there pagmamalasakit? Pero ako po talaga naniniwala na ang bawat blessing po na ibinibigay sa atin, nagiging makabuluhan kapag ginagamit po natin sa kabutihan. Kaya sana po makatulong po itong 5,000 pesos. Alam ko, hindi naman sa kalakihan, pero at least po. Maraming salamat po sa tulong niyo kaya. Po. Sana tayo, huwag mo makalimutan ako si Mara Tahong ko. Ay, magandang hapon po sa inyo. Ano po pala ang pangalan niyo tayo? Pwede ko itawag sa inyo. Lady na lang, ma'am. Lady. Reggie? Lady. Leggie? Okay. Aba, kakaiba yung pangalan niya. Ilan taon na po kayo tayo? 50 na ako, ma'am. Aba, bata pa pala kayo. So, alam po ninyo ako ever since na bata po ako dahil ako lumaki at pinanganak sa San Andres po kay Maynila. Kaya ako talaga aware ako sa mga sariles, yung mga nakatira po sa Riles, yung buhay ng mga tao po sa Riles, sapagkat yung San Andres, dadaanan po ng Riles yan. So, curious lang po ako, matagal na po ba kayo sa Riles, sa tabi ng Riles nakatira? Yes, ma'am. Mga 30 years naman. 1918 din. So, matagal na po kayo. Dito na po kayo. Binata pa po kayo. Siyempre, nung paano po kayo napunta dito sa Riles? Kasi nangungupahan dati kami doon. Tapos, palipat-lipat. Pag nakabili kami ng magulang ko, nakabili ng lote dyan. Dito po sa may Riles. Okay. So, kumbaga, dito na talaga po kayo matagal na ka-residente dahil po sa inyong magulang pa. Actually po, kaya ako pumunta rito dahil siyempre bukod sa gusto ko pong maranasan dito yung sumakay po sa, ano pong bang tawag niyo rito? Trolley, ma'am. Trolley. Dito po sa trolley kasi gusto ko po sa Riles, takot lang po ako sa train. Pero dito sa trolley, hindi po ako takot. Gusto ko lang po malaman tayo. Ito bang trolley, mula noon pa talaga, ito na po ang hanap buhay niyo? Hindi naman, ma'am. Nung una, parang pastime lang. Ngayon, paano po na-create itong trolley? Dahil ba malayo na pupuntahan? O para meron kayong transportation, madali kayo makapunta? O talagang nakita nyo siya na pagkakitaan ko, kumbaga hanap buhay? Nung una parang libang-libang lang talaga, ma'am. Ngayon, kasi nag-guided na ako, parang mahirapan ako makahanap pa ng trabaho. Kaya, parang nasahin na ako dito. So, ito pong trolley, ginawa nyo lang po ito. Kayo lang po ang gumawa nito, yung set-up, kayo lang po ang gumawa. So, tanong ko lang tayo, araw-araw po ba kumikita kayo dito sa pagtotrolley sa Riles? Depende, ma'am, sa sipag mo. Pag may pasok kung PUP mga estudyante, maganda-gandang kita. So, ang mga pasahero nyo, hindi lang po dito sa may Riles nakatira, kundi yung mga gusto lang mapabilis ng kanilang biyahe. Paano po, tayo kapag merong, may train? Inaalis namin. Malalaman naman namin agad yan pag may train. So kahit po merong train, yung operation tuloy pa rin, kayo po talaga nagtutuloy pa rin. Ganun po. So, kumbaga talagang i-risk nyo din yung buhay nyo. Kasi, ang train, hindi mo masabi yan. Yung mga aksidente po. So, magkano naman po yung pwede lang maitanong? Magkano po ba yung pamasahe pag sumakay ako sa trolley? Sa ngayon, ma'am, kasi nagtasaw kasi kami kasi dahil sa kawalan ng pasahero, sa yung panahon ng pandemic, kasi hindi kami pwede magpuno na. Hanggang 2 pasahero lang, umalis na po kami. Kaya asingin namin kada isang tao, 20. So, paano po nung wala pang pandemic? Kumbaga, yung ano po yung normal talagang inikita po ninyo?
Kung halimbawa, ilang pasahero po ba nagkakasya dito sa trolley? Bali, ninyo? 10 pasahero to, ma'am. 10, 5-5. 5 po. So, magkano po ang singil nyo? So, 10 piso ang isa noon. 10 pesos. So, kung 10 siya, 50. Bali, 100. 100 pala kasi nga 5, 10. Tama, 100. Ibig sabihin ba tay, yung biyahe nyo na yan, kung sa maghapon po, sa pagtutrolley ninyo, magkano po ang kinikita nyo sa kabuang araw? Noon, ma'am, maganda lang kita namin. Kumikita kami mga 700, 800. Wow. Kumbaga, yun yung panahon po talaga na kalakasan. Ba't ngayon po, magkano na po? Parang pagkawid na lang nga ito. Minsan, nakachamba rin. Minsan, may mga namamasyal. Pero magkano po inaabot? Rin kami mga 400, 300. Pagkakasya lang po sa... Ilan po bang anak po tayo? Sa ngayon, ma'am, wala akong pero may mga kasama ko dito sa bahay namin. Wala rin kami sa bahay. Hindi, yung anak po ninyo. Wala pa ko alam. Wala pa po kayo. Wow, binata pa pala. So, ang kasama niyo po sa inyong tahanan? Kapatid ko, mga pamangkin ko. Okay. So, kumbaga kahit na wala pa kayong anak, pero talagang nagsusumikap din kayo kumita. Ano po ito tayo, Monday to Sunday? Walang pahinga? Oo, ma'am. Talaga po. For how many years na po ito ginagawa? Nag-umpisa ako dito, ma'am, itong, talaga, naging active talaga ako dito. Mga 20 years na. Wow, 20 years. Grabe, kamusta naman yung paan nyo tayo? Kasi paano nyo pa pinapaandar ang trolley? Curious lang po ako kasi kung sa TV, diba titignan mo sa ang bilis-bilis. So, paano nyo po napapaandar? Hindi, tinutulak nila. Tinutulak talaga, ma'am. Tsaka yung... Ng paan ninyo? Mula po saan yan? Mula saan po? Dulo ng yan sa dulo. Tapos hanggang doon sa may PUP. So, balikan po yan. Talagang mano-mano. Mano-mano talaga. Wala mo ba kayo nararamdaman? Minsan, pagka sobrang pagod, yung bamos, siyempre, yung tuhod. Masakit. Paano kung umuulan? Kung halimbawa talagang, maulan. Paano nyo? Kasi hindi po kayo nagugulas or ano. Lalo na mabato-bato pa naman. Kasi hindi naman ganun kaayos po na semento ng Riles. Pero, pagka ganyan ba ulan, ma'am, talagang papahinga rin kayo. Minsan, papahinga. Kaya lang malakas pa rin kahit na umuulan. May mga pasahero pa rin kayo. Meron pa naman. Hindi ba kayo nag-try na maghanap ng ibang trabaho? Kumbaga, siyempre, hindi ko naman po inano. Kaya lang, siyempre, mahirap, mano-mano. Kayo ba hindi nagsubok na makahanap ng ibang pagkakakitaan? Nagsubok din mga construction, minsan. Extra. Pero kumbaga, ito talaga yung binabalikan nyo na talagang siguradong meron. Nasanay na yung katawan ko dito. Actually, tayo, tingnan mo po yung paligid. Hindi naman sa pag-aano. Kaya lang, hindi ho ba ito, wala ho bang nagme-maintain na ito yung maging malinis? O at least wala sana mga basura. Kaya nga, kasi ngayon na ito nangyari. Sa panahon ngayon, kasi gawa ng maggigibaan. Nagigibaan ng kasi nga ginagawa yung skyway doon. Pero noon, hindi naman ganito talaga siya. Hindi naman ganyan yan. Pero ang tanong ko tayo, dahil dito kayo nakatira, sino po nag-maintain itong Riles, yung kalinisan, yung... Kami rin talaga mag-ano yan. Kumbaga kayo rin po talaga sa magkakapit-bahay. Hindi talaga galing sa PNR or ano. Talaga po. Minsan, pagka yung mga dabong matamano na, mga puno na mga sanga, PNR na yan. Kasi maano ng trend. Hindi kasi ang iniisip ko po, pag-aandar kayo, yung kalusugan nyo rin, nakakamoy kayo ng basura. Siyempre, hindi mo masasabi. Minsan baka masugatan kayo, Pero pag nakaka-apekto naman sa amin, tinatanggal na namin. Kayo na mismo po ang Karamihan ba ng hanap buhay dito na nakatira sa tabi ng Riles? Ito po ba ang hanap buhay pagtatrolley? Noon, nung wala pang pandemya. Talagang ito po yung marami talaga dito sa tabi. Grabe, ang galing na naman. Kasi ako hindi pa nga dumarating yung tren, natatakot. Sabihin, ito araw-araw nyo pang ginagawa. Paano halimbawa po, di may pasahero kayong ganyan, paano punta kayo doon? Paano kung parating yung Riles doon?
Ano pong gagawin nyo? Kung may parating na tren, Diba kasi, pagka doon magagaling rin, magsasalisi kami. hindi, halimbawa nga po, kung pag ganito, Kapag ganito, opo, paharap sa inyo, bali, ay pasalubong sa amin sa ano. Hindi yung, hindi naman nagkakataon na isang lane lang yung Oo. tren. Talagang sinasalungat nyo kung saan. Talaga Oo. po. Hindi, pagka nandyan yung tren, ano po ito, binubuhat? Binubuhat namin. Para, Talagang madiskarte talaga mga Pilipino. Talaga. Kasi sa ibang bansa, hindi po pwede itong trolley. Diyos ko, baka maanuhan tayo. Pero dito sa Pilipinas, nakita natin, ang Pilipino talaga po, natural na masipag. Di ba, kahit na, ito nga, nakita nyo, hanap buhay nyo na itong trolley. What more pa kung nabigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng livelihood program na pwede kayong kumita, pwede kayong matuto. Pero sa akin lang taya, kumbaga curious lang po ako, yung hindi sa pagtotrolley, huwag niyo po isipin. Kayo po ba, nung bata kayo, ano po ba yung pangarap niyo? Yung sabihin niyo, gusto niyo rin maging paglaki niyo. siyempre, yung mga, yung dati, pinangarap ko dati, mag-pulis bata pa ako. Ay, hindi Talaga po. So, yun ang gusto niyo maging police. So, ano po ba yun? Kumbaga, yung magulang niyo po ba nandiyan sa inyo or nasabi niyo po ba sa kanila na gusto niyo mag-police paglaki niyo? Yung bata pa ako, siguro may elementary lang. Elementary pa. Okay po. So, hindi lang natupad yung pangarap dahil lang sa kahirapan niyo po. Asan po si nanay at si tatay? Wala na po, pagpila na po kami. Talaga po, nung bata pa po kayo yan. Mga year 2000, namayapan mo. So, ibig sabihin tayo, yan ang naging dahilan kung bakit hindi na kayo nag-asawa. Parang gano'n na rin siya. Hindi po yung totoo, pasensya na ka personal life. Pero hindi po, kasi nagulat ako, wala kayong anak, wala po kayong pamilya. Bakit po? Talagang pinili nyo na huwag magkaroon ng pamilya, anak? Hindi naman sa ganun. Or ayaw nyo din talaga sila Hindi, mahirapan din? Hindi naman, kasi pagka lalaki, syempre, gusto mo rin Magkaroon ng sariling pamilya. Natakot na ako. Natakot? Natakot na ako kasi marami ng, kumbaga, sa nagkaroon ng problema, kami sa ano, yung mapapakatakot ako. Nagkaroon kami ng problema sa religion lang. Okay. Pero talagang gusto niya rin po sa nagkaroon ng pamilya. Kamusta naman po ang sitwasyon po dito ng mga kapitbahay niyo kayo? Oo naman, ma'am. Pero sa ngayon po, wala, ganun, takot na rin kami kasi nag-aalala na kami kasi wala. Tatanggalin nyo nga po. Ano po ba gagawin daw dito na na tinanggal po yung release? Ano nga itong babakuran po ata ito? Ito raw, babakuran, lahat. So, ito po, ano na raw gagawin po dito? Itataas daw ata nila. Itataas. So, gagawin parang LRT? Sabi, hindi ko alam Ganun. Nako, panibagong construction na naman pala tayo. Di paano na kayo dito? Maiwanan na kayo sa baba. Wala. Paano Sa na baba yung niyan, hanap buhay nyo? tatanggalin na rin kami dyan. Yun na nga po, at the same time, problema na, wala na kayong hanap buhay. Saan po kayo titira nyo? Sakali. Wala naman kayong magagawa kasi lupa ng gobyerno yan. Paalisin naman. Ano magagawa namin? Sana sa amin lang, may maayos lang na rin. Pero meron naman po bang sinasabi sa inyo na location kung re-relocate po kayo? Meron naman, ma'am, na sinabi sa amin. Pero malabo pa kasi dinedevelop pa lang eh. Okay. Yun nga lang, mahirap kasi maapektuhan din yung hanap buhay. So, sa tagal nyo tayo na nagaganito, nakaipon ba kayo? Kahit paano? Ay, hindi rin Kasi nga, mahal ang bilihin. Bali tayo, kung tatanungin ko po kayo, kung kayo lang masusunod, ano po ang gusto ninyo na itulong sa inyo ng ating gobyerno? Kung kayo lang po, gusto nyo lang, mag-wish kayo or meron kayong gustong baka iparating. Sana. Bala kung babigyan kami ng ayuda naman mga ano. Gusto sana, gano'n para magkakaibigan ako. Gusto sana mag-negosyo na lang.
Pero yung tirahan niyo po, kung bigyan kayo ng relocation area, bigyan kayo ng libreng pabahay, katulad ng programa ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos, Sana. gusto niya rin po. Yun ang mahalaga. Kasi mahirap eh. Sabi nga nila, pag may sarili kang tahanan, parang meron ka talagang meron kang security din. Oo. Ang tao raw, sabi nga nila, pag may sariling tirahan, parang may paninindigan na parang dala mo talaga sarili mo hanggang lumabas ka. So, pangarap niyo po na sana mapabilang kayo sa programa ng mahal na Presidente Bongbong Marcos na magkaroon kayo ng pabahay. Dito po, lalo na yung mga kasamahan po ninyo. Eh kayo, maswerte kayo, binata pa kayo. Ganun naman kayo. Yung hanggang namin eh. Sa hanap buhay naman po, gusto nyo lang sa pagkakitaan. Like ano po, katulad ng pagkakitaan na gusto niyo na nakikita nyo na kaya ninyo. Sa akin, sa akin, magliligaw sa mga kasi marunong naman ako magluto-luto. Kumbaga pagkain po. Marunong kayo magluto tayo. Talaga po. Anong paborito niyo lutuin? Ang mga lutong ba mo mga adobo, ba? Ano po ba kayo tayo? Ilocano? Bicolano. Bicolano. Saan po sa Bicol? Catanduanes. Catanduanes. Okay. Kasi ang lola ko sa side ng mama ko sa Pulan. Opo. So, kahit pa paano may related tayong dalawa. Kasi mga Bicolano magagaling magluto. Mahilig sa maanghang. Pero tayo, gusto ko lang malaman ninyo na ako sa totoo lang, bilib po ako sa mga kababayan natin na sa kabila po ng ganitong sitwasyon, hindi tayo nawawala ng pag-asa, hindi tayo nawawala ng gana sa araw-araw na gusto natin maghanap buhay pa rin, mabuhay, kumita. Ang simpleng Pilipino po kasi magkaroon ka lang ng pagkain sa araw-araw, makakain ka 3 beses sa isang araw. Meron kang tirahan na uuwian, kontento na po tayo. Kaya ako, sa totoo lang po, ang dasal ko rin sa ating mga kababayan sa ganito pong sitwasyon na sana meron pong programa na tututok para sa atin. Kasi iba pa rin talaga kung may katuwang ka meron pong magagabay sa iyo. Yung gobyerno, yung mga programa po ng mahal na Presidente, sana maging gabay po natin lahat para makarating din tayo din sa kaunlaran din. Kahit hindi naman sobra-sobra, pero at least magkaroon din tayo ng pwedeng masandalan. Totoo yun, ma'am. Hindi po ba na hindi tayo mapabayaan? Kung kaharap po ba ninyo ang mahal na Presidente, ano sasabihin mo sa kanya? Na gusto niyo sabihin, mensahe o kahit ano po sa kanya. Pwede po natin, kunwari, ito po yung salamin. Kaharap niyo ang mahal na Presidente Bongbong Marcos, ano po ang pwede niyo sabihin sa kanya? Na sana tumagos po sa kanyang puso at maramdaman niya ang inyong mensahe po. Sana, mahal na Pangulo, mapabilang kami sa mga programa mo. Kami sana pabayaan. Okay lang, basta simple lang. Makaraos lang. Salamat. Tatay, naiiyak-iyak pa kayo ha. Ba't po kayo naiiyak? Sa hirap ng buhay mo tayo. Sana mo kayo mawala ng pag-asa. Palagi po kayo magdasal na ang sandata po ng Panginoon ay laging ibigay po sa ating lahat, sa mga katulad natin na ang hangarin lang naman ay humaba pa yung buhay natin para makapaglingkod po tayo sa ibang tao. Kaya saludo ko sa inyo tayo. At dahil po dyan, bibigyan ko po kayo ng 5,000 pesos. Salamat po. Para pang gastos niyo po. Ano tayo? Si datay na tulala. Ay, ayun po oh. Hindi, wala palang camera doon. Ayun po yung langit oh, nakatingin sa atin. Yung liwanag na nakikita po ninyo sa kalangitan, yan po ang bibigay sa atin ng tunay na pagmamahal. Na magkaroon tayo ng kaliwanagan sa puso at damdamin at the same time po, yung daan na kahit na madilim, bibigyan tayo ng liwanag para magabayan tayo. Ano po?
Ang mensahe ko lang sa inyo tay, sana makapag-asawa pa kayo. Never too late. Kasi bakit po? Bata pa kayo, 50 years old lang kayo tay. Alam niyo ba na ilang taon na ako? 46 na po. So, 4 na taon lang pala. Anong year po kayo pinanganak? 70 na yan, ma'am. Wow. Talagang nasa 70s pa kayo, so bata pa po. Ay, sana itong 5,000 po. Ito naman yung nakayanan ko lang. Ano. Siyempre, di naman tayo bilyonaryo. Bilyonaryo lang sa pagmamahal. Bilyonaryo sa, at least, kung magkasalubong po tayo sa ibang riles, wala na akong kaba. Kaya ko na maglakad. Sana po maalala nyo rin ako. At sigurado maaalala ko kayo kasi kayo po ang simbolo ng tunay na Pilipino na nagsisikap at hindi nawawala ng pag-asa kundi kailangan lumaban sa buhay. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you so much po.